If you really want to uphold the advocacy, yung totoo talaga na patriotic, na everything that you do right now is for the Filipino people and for the Philippines. Dapat, hindi ganun. Lahat ng mga may anomalya, ng mga alleged pa lang ha, alleged. Hindi dapat na nagbilat sing Iloy. Ito ang bilyones nga pera sang Marcos ni BBM. Dapat imbestigaran mo man, trilling. At ito ang mga mali-malita ng mga bag na may mga ebidensya. Ba't mo ginaimbestigaran? You are fucking partial. You're supposed to be impartial if you really want to uphold the sovereignty of our country. And to show to the public, to show to the people that your intention is really good. Ano nga klase intention? Wala ka paniniwala, kagad, butikon ka man. Pilipinas! Ano na? Pilipinas! Ano na? Andito na si Boss Rick, nakatingin na kabat. Marahil magtataka kayo bakit ito yung napanood ninyo ngayon. Opo, tama yung napanood ninyo, hindi kayo nagkakamali. Ito po ay si Boss Iloy Bugres. Bakit tayo napunta dyan? Mamaya malalaman ninyo kung bakit tayo napunta dyan. Bibitinin ko muna kayo ha, bago tayo magsimula rito. Shoutout muna sa lahat ng ating mga subscribers, mga viewers, silent viewers, mga suki natin commenters, at syempre pa yung ating mga sniper. Sa screen, shoutout po sa inyo lahat. And of course, hindi natin makakalimutan dito yung ating mga bashers, kagaya ng sinasabi natin dito po ulit. Gamitin din ninyo inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino na magbigay ng komento, reaksyon at kung ano-ano pa man yan tungkol sa video na mapapanood ninyo. Kasi nga, kung hindi kayo mga alien, pero kung mga alien kayo, mag-comment pa rin kayo. Bakit? Mga ob-ob pa rin kayo, mga ob-ob kayo. Ngayon, tuloy-tuloy tayo rito. Yung napanood ninyong video, pati ako nagulat dito eh. Bakit tayo napunta rito eh? Kasi nga, mayroon tayong bagong membro ng ating sniper na si Boss S. Garcia. Basahin natin kung ano sinasabi niya rito. Sabi niya rito, bro, content mo nga si Iloy Bugres. Magaganda po ang mga content niya. Shout out na lang rin po sa aming lokal ng Gordon Heights, distrito ng Zambales South. God bless you po sa inyo. Galing po ito kay kapatid na S. Garcia. Maraming salamat po kapatid. Noted at granted po ang inyong kahilingan. Kagaya ng sinasabi natin dito, kayong mga sniper at lalong-lalo na doon sa mga gusto pang maging sniper, kung sino man po ang gusto ninyong iparibat dito sa ating channel, i-comment lang ninyo dyan sa baba at si Boss Rick na po ang bahala kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, hindi pa pala tayo, akalain ninyo, hindi pa tayo nagsisimula, kanina pa tayo daldal dito. Magsimula muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga babae natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti pa rin kayong kalagayan, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin na nandiyan sa Israel, Iran, at sa Amerika, at syempre sa buong Middle East po na nakakaranas po ngayon ng kaguluhan. Kaya panalangin sa atin lagi eh. Isalin natin sa panalangin itong mga nangyayari sa atin ngayon. Tuloy-tuloy na rito, doon sa nakita ninyong video kanina, ito yung pag-uusapan natin kasi nga, kagaya na sinasabi natin dito, may nag-request sa atin at ito na yung gagawin natin sapagkat pinanood ko yung video, hinanap ko yung video na meron tayong nagustuhan dito sa video na ito. At pasensya ka na kapatid kung ito yung napili natin sapagkat ang binabanatan niya rito, itong si Trilling. Kilala naman ninyo kung sino si Trilling at bakit nga ba galit na galit itong si Iloy Bugres dito kay Trilling. At eto po, babala, patnubay po ng magulang ang kailangan sapagkat meron po dito mga lingwahe na ginamit si Iloy Bugres na hindi karapat-dapat, hindi kayaya po sa mga batang manonood at siguro yung mga nanonood sa atin ay puro mga kagaya rin natin, nasa tamang edad na po, nasa hustong gulang na pero babala pa rin po, huwag po natin pabayaan na mayroon na mga bata na makapanood sa video na ito. Ngayon, kung gusto ninyo mapanood kung paano magalit itong si Iloy Bugres kasi nagsasalita po ito ng mga para sa atin, hindi magagandang mga salita kasi nga dito tayo hanggang ob-ob lang tayo. Hindi tayo pwede magsalita ng mga kung ano-ano pa. Ito sa kanyang pagmumura rito, parang ilongga ito. So, medyo hindi masakit pakinggan sa tenga pero pagka Tagalog mo kasi ito at malutong ang pagkasalita, talagang masasaktan ka. Pero dito sa ginagamit niyang lingwahe, hindi masyadong masakit ang dating. Nakakatawa kumbaga. Ay mga umaw na mga vloggers, ito na yung katapat ninyo. Panoorin natin ang video at mamaya bibigyan rin tayo ng komento kung ano yung mga sinasabi niya. May dahilan nga ba yung kanyang pagbibitiw ng mga maaanghang na mga salita patungkol kay Trillanes? At syempre, hindi natin pwedeng hindi pasagutin dito si Trilling kung ano yung masasabi niya rito. Ito, panoorin muna natin si Iloy
Bogres! Alala ko lang po yung salitang Bogres sa amin, sa Waray-Waray. Nakakaintindi po nito. Si kapatid na yung ating sniper na si Raymond Sapa at kung sino-sino pa po yung mga taga-Waray dyan, hindi po maganda yan. Yung salitang Bogres. Huwag na natin i-translate yan kasi baka mamaya kasi tabi po doon sa mga kumakain. Pero ito, hindi ko alam kung ito ba yung talagang totoong pangalan niya. Papasukin na natin, Eloy Bogres! Eto na. Tapos hindi man gago-gago man yung nga si Trillanes, man numero 1, man ka-adikto, man... Ang 18 Marines, sabi sang gunggong ulul, na nagsiwalat sa kanilang testament, sa kanilang statement tungkol sa mga bagahe, tungkol sa mga maleta nga bilyones ang laman. Ang nasa likod daw si Duterte, bilat sing Iloy. This is not just an... Ito yung issue nito, yung 18 Marines nga, na lumantad ngayon tungkol dyan sa mga pagdi-deliver ng mali-malitang pera at nahagip nga ito si dating Senator Trillanes. Kaya galit na galit itong si Eloy Bogres kay Trililing sapagkat alam naman natin na itong si Eloy Bogres, defender po ito ng mga Duterte at talagang may karapatan naman siya magsalita kasi nga tinitira itong mga Duterte family. Ituloy pa natin. insult to us Filipinos, but this is an insult to our intelligence, security detail, di puta, sang imo ka-burst na kumpara, imo nga si Saldico. Ining 18 ex-marines ni di puta, tapos si Duterte ang sa likod. Paano? Paano sila? Ayun ang sinasabi niya rito. Mga trabahador, lisandi ko itong mga ex-military, pero ang tinutukoy niya rito, si President Duterte. Yun ang hindi tanggap. Hindi naman talaga katanggap-tanggap. Paano nangyari? Paano nasali? Paano na-involve si Duterte rito? Ituloy pa natin. Chika-chika sa mga Duterte, kaya yung padakop yun na ganit, kidnap yun si Digo. How in the hell did you come up with this stupidity? Tapos ilang beses kang tinanong, nakipag-usap kapag sa taga-ICC, sabi sa'yo Trililing, na ang mga tao nagsabi sa akin, 4 daw ang iyong itlog na mga maliliit, meron kang bouquet of eggs. Kaya pala galit ka sa buhay mo kasi maliban na sa mo ganito kalaki 1 inch Trillanes. Ang mga babae nga ginapambit. Pasensya na po, doon sa termino na ginamit niya, hindi maganda, pero kagaya ng sinasabi natin dito, pinagpauna na natin, itong mga salita na ito, okay lang ito para sa atin ng mga matatanda. Lagot ka ngayon! Meron ka palang 4 na itlog. Maganda siguro magtayo ito si Trililing ng egg factory. Kasi may 4 na siya itlog. Pagka minultiply mo pa itong dalawa, magiging 8. Nagmultiply ulit yung dalawa. Dadami at dadami. Kaya tuloy pa natin. Hindi mo noon ako yan, hindi ko gagawa-gawa istorya. Nagsabi lang sila sa akin sa message, ganito daw kalaki ang kaya daw palagi kagalit ang bilat sing Iloy mo, hindi kaya kagi chupa. Ganito pala tapos 4 daw nga maliliit ang iyong itlog. Kaya di parang ano ka daw babading ka, patula ka sa babae, patula ka kay Sara, patula ka sa mga matatanda. Ambot nga nag-amuni ang ugali sa bilat sing Iloy, molested ka, Trillanes. Sino ang nag-boulevard of the broken dream sa'yo nung bata ka pa, tatay mo? 4 daw ang itlog. Tama naman, di ba? Patula talaga ito. Si Sara Duterte, kinakalaban niya. Yung mga sinong mga babae, kinakalaban niya. Kasi may rason kung bakit sinasabi ito ni Eloy Bogres. Maganda lang dito kay Eloy Bogres, nakakapagsalita siya. Na-express niya yung kanyang galit sa pamamagitan ng pagsasalita ng hindi maganda. Hindi kagaya dito kay Boss Rick, hanggang obob lang tayo. Kaya ang ma-contribute natin dito, obob ka, Trililing. O tuloy natin. Itlog mo, sinungaling ka numero 1, bilat sing Iloy. Paulit-ulit nagre-retract sa kanyang statement. Security detail, yung diputas ang kapraternity mo si Saldico. Ang 18 Marines. Tapos ngayon na nasa likod nito sa kanilang statement si Duterte. Ano naman? Hindi na niya bilat sing Iloy kabubuan, diputa, inadik na niya. Sobra naman niya ka mga adiktos. O, hindi po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Security detail, ka ni Saldico, yung mga ex-marine na yan. Pero bakit ang tinutumbok niya rito, si Pangulong Digong? Di ba? Masyadong alayo sa katotohanan. Ituloy natin. Ano naman? Hindi na niya bilat sing Iloy kabubuan, diputa, inadik na niya. Sobra naman niya ka mga adiktos na mga statement. Trililing. Ang sabi sang psychiatrist mo, araw-araw mag-injection ka sa prusa. Wala ka na-inject, ha? Ilang beses ka na sinabi yan sang psychiatrist mo, Trililing. Dahil nga may sakit ka sa mo ganito lang kalaki, 2 inches lang. Nadidepress ka araw-araw. So dapat araw-araw mag-injection prusa. Yung pala ang problema ni Trililing. Kaya pala laging mainit ang ulo. O, Trililing, buhay ka pa ba? O, tuloy pa natin. Pati na mo sinusunod. And then, you vent your frustration on us Filipino people. You fucking point fingers on people that are fucking innocents. You are so quiet about the alleged maletas with billions. Tama naman, hindi ba? Bakit pinupointon niya yung mga tao na wala namang kasalanan? Yung pinupointon niya ngayon yung mga 18 ex-marine, yung ano na nagde-deliver ng mga pera. Yun ang gusto niyang kasuhan. Pero wala siyang sinasabi tungkol dito sa mga bilyon-bilyon trilyong pera na dineliver yung ano ng mga ex-militar. O, tuloy pa natin.
You do not investigate. This is something very crucial. This is heinous. Smoking gun if you are indeed not colluding with these people, if you do not sleep on the same bed. Itong kay Sabi and everything, imbestigaron nyo ni isa-isa, himay-himayin nyo. At tulad sa paghimay-himay nyo sang aha 120 million ni Sarah, na kung tutuusin, may little bird na nagsabi sa akin, insider guys. Ako na lang ang magsabi sa inyo, ang 120 million was used para malaman ang mga terorista, ang bilatsing iloy ng mga NPA na nagapang-recruit sa ating mga kabataan. Mga kabataan natin sa San Beda, sa UP, sa mga kundi-indiin ng mga state university, ginadala nila sa bukid. Doon yan dispense ang Department of Education. Na ang mga bata ngayon, ginahiluan nila ang isip. They poison the minds of our students to be radicals and idealistic people. To go against the fucking government. Ito ang rason kung bakit hindi nila masabi kung saan si 125 million. And don't you see it? For the last 3 consecutive years, si Sarah ang pinaka-perfect 100% ang kanyang kuha. Pinati inoy triniling, wag mo pala i-absent ang ginapainom sa iyong gamot. Ang ginapa-injection sa iyo, i-injection mo gago. Maraming ka namang ninakaw, diba? So pumunta ka sa China, meron daw doon ka pang large ang tarugo. Yun ang mga sabi sa akin sa mga kaibigan ko nga mga Tivoli Bar. Nung napapalit na sila sa kanilang mga kuwan, mga organs. Meron daw doon additional 5 inches. Huwag ka nang mag-aburido. Palagi ka kasing aburido eh. Tapos kung ano mga salita, grabe sa mag-insulto sa mga kuwan. Pa-insultuhin sila sa intelligence of the Filipino people. Dula ka tayo, bilating iloy, mga mal-edukada. Mga illiterate, ilang beses ka tinanong, were you involved in investigating the so-called case of Rodrigo Duterte? You denied it to a T. At face value. Tama naman. Hindi mo ba? Ilang beses siya in-interview kung meron ka bang kinalaman sa pagkaresto kay Tatay Digong noong March 11, pero lagi niyang dinideny, sinasabi niya lagi wala siyang kinalaman dyan at malinis ang konsensya niya. Tanungin natin ito sila kapatid na John Mariano. Kapatid na John Mariano, nanonood siya dyan sa lokal ng Beaverton, distrito ng Oregon. Shoutout po sa inyo dyan mga kapatid. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Sana po na high blood din kayo dito sa video na ito at sana po nag-enjoy kayo. Ito si kapatid na Abner Kayak-Kayak sa lokal ng Talaga, distrito ng Kapas, Tarlac. Shoutout po sa lahat ng mga taga-Kapas, Tarlac. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat din po sa panonood ninyo. At ito pa po si kapatid na Rogelio Buenviaje mula po sa Squamish, GWS, BC, Canada. Shoutout po sa inyo dyan. Ang lalayo na po nung narating talaga ng video natin. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Ano po ang masasabi ninyo dito sa video na napanood natin? At hindi pa tayo tapos. Tatanungin pa natin ito ang iba natin mga kasama. Banggitin ko lang ito. Si kapatid na Irma Gallagher from Lucala, Louisville, Kentucky, USA. Akalain ninyo kanina lang sa Canada. Bilis natin makarating sa USA. Ano pang masasabi ninyo dito sa video na napanood natin? Sana po nag-enjoy kayo. I-comment ninyo dyan sa baba pero hindi pa tayo tapos. Ipagpatuloy pa natin. Ako nag-enjoy rito ha. Ewan ko lang sa inyo kung nag-enjoy kayo. Tuloy natin. Sabi mo wala talaga kayo involvement, you even wrote it. The administration of BBM wrote to Sarah na wala kayo sa participation tapos ngayon sabi niya in general, yuta. When you lie, you have to make sure that you have a contingency plan. And you know how to play with words. Yan ang kulang sa inyo eh. Dapat nagpa-training kayo kay Bugres kasi that is my forte. Ito ang diferensya kasi sa mga lalaki na mga kulang sa... Ibig sabihin, pag nagsinungaling na rin lang kayo, dapat yung hindi na totoo. O kaya, pag nagsinungaling kayo, dapat yung totoo na. Kasi nagsinungaling na rin lang kayo, hindi pa totoo. Hindi mo ba kapatid na Marcos? Galing po ito sa Sacramento, California. Nanonood po sila, si Ka Marcos Pineda. Shoutout po sa inyo kapatid. Maraming salamat po. At ito pa, si kapatid na Voltaire. Sabi niya rito, shoutout naman dyan, Boss Rick. Ito na, Boss. Voltaire, shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat din. At ito pa, si kapatid na Estrella Dayan from lokal ng Bayugan City, Agusan del Sur. Mga taga-Agusan, sa Mindanao na ba ito ha? Shoutout po sa inyo dyan. Meron pa rito si kapatid na Merlo Gaanan from Lubang Island, Mindoro, distrito ng Batangas. Shoutout po sa inyo dyan kapatid. Ano pong masasabi ninyo dito sa video na ito? Dito sa talagang nagagalit itong si Boss Iloy Bogres. Ipagpatuloy pa natin at meron pa tayong nalalabing mga video. Tapos mga molested. Ang mga lalaki na hindi sila makalabas ang mga totoo talaga nilang mga kulay. Feeling ko talaga sa kanya skeletal kwento. Kasi hindi sila lalaki mag-face the music. If you really want to uphold the advocacy, yung totoo talaga ng patriotic ka, na everything that you do right now is for the Filipino people and for the Philippines. Dapat, hindi ganun. Lahat ng mga may anomalya, ng mga alleged pa lang ha, alleged. Hindi dapat anak bilat sing iloy. Ito ang bilyunis na pira sa Marcos ni BBM. Dapat imbestigaran mo man, trilling. At ito ang mga mali-malita ng mga bag na may mga ibig. Tama naman yung sinabi niya. Yung pag meron kayong narinig na alleged pa lang, ibig sabihin, alingaw-ngaw pa lang ng mga korupsyon, dapat na imbestigahan na. Yan po ang ginawa ng dating Pangulong Digong. Naalala ninyo yung kanyang mga classmate niya pa ha? Narinig niya lang na mayroong alingasngaw ng isang form of corruption, tinanggal niya kagad.
Pero ang ginawa ng administrasyong ito, lahat ng tinanggal ni Pangulong Digong nung araw na mga may bahid na korupsyon, kinuha, ginawa niyang trabahador ngayon sa kanyang administrasyon. Dito natin makikita, di ba ano masasabi dito ni kapatid na Ramer Racusas? Kapatid na Ramer Racusas, mukhang nagtatakbo na ito. Kasi may nabasa ko sa comment niya, mukhang matitisod na raw siya, hindi na raw siya sasamba ng Lunes kasi hindi ko siya na-shoutout. Ito na po, sumamba na po kayo sa Lunes. Wala po pala pagsamba sa Lunes. Mukhang ako, naisahan ninyo kapatid. Natakot naman ako ron. Kapatid, sumamba po kayo. Pero huwag kayo sumamba sa Lunes, talagang wala pong pagsamba. Shoutout po sa inyo kapatid na Ramer, dyan po sa Las Vegas, Nevada. Maraming salamat po at ito si kapatid na Edgar Bugol. Shoutout din sa inyo kapatid, mula po ito sa lokal ng Burgos, distrito ng Alaminos City, Pangasinan. Akalain ninyo from Nevada, ang bilis natin nakarating sa Alaminos, Pangasinan. Shoutout po sa inyo lahat dyan kapatid. At eto pa, meron pa isang tanongin din natin doon sa kapatid na Jimmy Bacolod. Hindi ko taga Bacolod ha. Galing po ito siya sa lokal ng Marilao, Bulacan. Malapit po sila sa Philippine Arena, dyan sa Bulacan. Kaya shoutout po sa inyo lahat ng taga Bulacan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin yung ating panonood dito kay Iloy Bogres. Siya ba't mo ginaimbestigaran? You are fucking partial. You're supposed to be impartial if you really want to uphold the sovereignty of our country. And to show to the public, to show to the people that your intention is really pure. Ano nga kasi intention? Wala ka pa rin wala. Igun ka man. Wala sa involvement sa ICC, tapos pagkamurang bilat si Iloy in general. I've been helping them to look for evidence and to look for people, for witnesses, para mabuo itong kaso. Kung hindi ka bisa pa. Wala na sa chance kundi ang magsalita. Itni sila ang mga tao ni Yudiputa. These are the people who've been robbing us of our own money. Kaya tayo nasa gitnang silangan dahil sa mga tulad nila ng mga magnanakaw. They pretend they have this fucking facade. May mga maskara na sila daw ang tutulong sa atin, no? May mga sila yung mga self-righteous, lahat sa kanila sa mga self-interest nila. Diyan po natatapos ang video ni Iloy Bogres. At dito sa video nito talagang nag-enjoy tayo. At makikita naman natin na talaga namang may hugot ito. Bakit? Nakikita po natin ito na ito po yung number 1 defender ni BP Inday Sara. At sana po, pagdating ng panahon, ito na naman sinasabi natin dito, babala lang po ito sa lahat ng mga nagde-defend kay BP Sara sapagkat mayroon na po tayong mga karanasan na nung panahon ng mga Duterte, talagang halos magpakamatay sila para i-defend ang Duterte family. Pero ngayon, nandun na sila sa kabilang ilog. Kaya sana hindi mangyari ito sa iyo, boss Iloy Bogres. Saludo pa naman ako sa iyo. Huwag naman sana mangyari na magaya ka rin doon sa isang babae, yung kinakalaban mo ngayon, na maging ganun ka rin. Huwag naman sana. Ngayon, ito masasabi natin dito. Mas maganda siguro tanungin natin si Trillanes kung anong masasabi niya rito. Di po ba mga kapatid, mga kababayan, pasagutin natin si Trillanes kahit papano, pasagutin natin si Trillanes. Ito ang masasabi ni Trillanes. Panoorin natin mga kapatid. Ito yung report ni Trillanes. Nagpa-interview ba ka? Nagpilis. Okay. Kung may kain suka dito, it's Atty. Guanzon. Doon na siya kay Duterte. That's even worse, di ba? Anyway, ganito. Ang tinutukoy niya po rito si Atty. Rowena Guanzon. Kasi nga, naglipatan na raw, bumaliktad na. So, tinawag niya rito na parang aso. O, ito, tuloy pa natin. ang certainty na matatalo yung kalaban at hindi na makakabalik yung mga Duterte at hindi nila magigiba yung Ito pala yung dahilan kung bakit galit na galit ito si Trillanes sa mga Duterte. Ano nga ba ang naging dahilan kung bakit ayaw niya makabalik ito sa pwesto? Ito, panoorin natin ang sinasabi niya rito. demokrasya natin at hindi na mamimiligro ang bayan natin. And by the way, hindi ko na-mention, si Duterte, senior ran the economy to the ground. Sila yung worst na economy in history ng demokrasya natin. Sila raw yung pinaka-worst sa economy in history. Nabuwang na. Matatawa ka na lang dito kasi nga may Trillanes ito. Kagaya na sinabi kanina ni Iloy Bogres, hindi naturukan ito. Ngayon, ang sinasabi niya rito, kaya pala takot na takot siya makabalik ang mga Duterte. At ito nga, sinisiraan niya na ito yung pinaka-worst daw na naging Pangulo. O ito, tuloy pa natin. Even the flood control. Kanina nagsimula yan? Duterte. So, Tingnan mo, pati flood control, nabanggit niya. Kasi nga, doon daw nagsimula. Kanino nga ba? Tuloy natin. bottom line, itong 2028, kailangan magsanib pwersa. Para head-to-head yung laban. Kailangan magsanib pwersa. So, ibig sabihin, yung Dilawan, Tinklawan, lahat ng mga dulingan, lahat sila, kailangan nila magsanib pwersa para matalo nila itong si BP Inday Sara. Anong dahilan niya? Eto. Unity candidate versus a Duterte candidate. That's the only way to defeat these people. Yun lang daw ang pamamaraan para
matalo itong mga tao na ito, itong mga Duterte na ito. Kailangan nilang mag-unite para matalo kasi nga natatakot sila na pag ito ang bumalik sa pwesto. Ganito kasi yan mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Noong naging Pangulo, itong si Tatay Digong, para sa akin ha, pero kayo, dapat mag-comment rin kayo dyan kung ano yung na-experience niyo. Para sa akin lang ito. Tumira kasi ako doon sa isang lugar na maraming adik. Ngayon, nung naging Pangulo, itong si Tatay Digong, wala kang makita kahit anino ng mga adik. Yan yung aking experience. Nakakapaglakad ako. Kadalasan, umuwi ako late na sa gabi. Mga alas 12, pinakamatagal, alauna, alas 2, mga ganon. Pero, safe ako sa kalsada na naglalakad, tumatawid sa mga tulay, na nakakauwi ako ng ligtas. Pero, sa panahon ngayon, kayo nang humusga, mag-comment kayo dyan sa baba. Safe pa kaya yung mga lugar natin na dinadaanan, kagaya doon sa mga sinasabi ko ng mga pugad ng mga adik? Palagay ko hindi na. Kasi marami na naman tayo nababalitaan ng mga adik ngayon, talagang bumabalik. Ako rin mismo, naka-experience siya. Pag tinignan mo yung mga adik ngayon, titingin din yan sa'yo. Hindi yan pumipiyok. Magugulot ka na lang, minsan maglalaway na lang yan. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, i-comment niyo dyan sa baba kung ano din ang experience niyo. Ginagawa natin dito, comparison doon sa naging Pangulo ng ating bansa, PBBM at si dating President Duterte. Para sa akin, abangan ninyo, gagawa rin tayo ng Kalye Survey ha. Sa sunod na mga content natin, gusto kong gumawa ng Kalye Survey. Alin ba ang mas maganda? Sino ba ang pinakamagandang namuno sa bansang Pilipinas? Ito bang si PBBM na may 20 pesos per kilo ang bigas? O itong si Tatay Digong na dublado ang mga sweldo ng mga militar, pulis at kung ano-ano pa. Yan, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, sana po na high blood kayo at sana po nag-enjoy kayo at maraming salamat muli doon kay kapatid na S. Garcia. Bro, thank you sa'yo at maraming salamat. Kagaya na sinasabi natin dito, kayo po, kung sino po ang gusto ninyo iparibat, i-comment lang po ninyo dyan sa baba at si Boss Rick na po ang bahala. With that, kagaya na sinasabi natin dito, Iloy Bogres. Nalibang ako sa'yo. Huwag na natin i-translate yun sa Bisaya kasi hindi maganda ang ibig sabihin. Ang gusto ko lang ipalabas dito, nag-enjoy ako sa mga video mo. At sana po patuloy yung ginagawa mong yan. Kasi nga, ikaw nakakapagmura. Ako rito hanggang ob-ob. Kaya masasabi ko sa inyo, mga ob-ob kayo, mga ob-ob pa rin kayo. Mag-iingat po tayo lahat. Muna lang sa mga taong ob-ob, ob-ob, ob-ob. Trilileng! Ob-ob ka.